Ako si Maria at ito ang aking kwento. Dark was pushed by Haley and in response he ran after her. He grabbed her by the hair and when she turned back, he delivered a harsh slap. Blinded by rage, Dark didn't consider that the person he was holding was a woman. Maybe the loud commotion between them was heard by Haley's men and they checked on them. Na makita na halos hindi na makagalaw si Haley habang hawak ni Dark, agad na rumesponde ang mga ito at kanya-kanyang labas ng baril at tinutok kay Dark. Hinatak din nila si Haley mula sa pagkakahawak ni Dark at di na sinubok ni Dark kunin pabalik ang babae. Ngunit ang mga mata niya halos tumusok sa katawan ng babae. Galit at puot ang mababasa sa mga mata ni Dark ng mga oras na yon. Kahit nasaktan na makitang tinutukan ng baril si Dark, agad na gumit na si Haley. "Don't shoot him. Listen to me. Let him leave." "But, Señorita, let him leave. He is just mad at me right now." Galit ba ng mga tauhan ni Haley at gustong saktan si Dark, sumunod sila. Bibit-bitin na nila si Dark palabas nang umiwas si Dark sa hawak at imbes, kinuhang nalaglag na cellphone. He would make this woman pay for what she did but he needs to check on Ira first. Alam niyang mali ang sinabi ng tumawag sa kanya. Buhay pa si Ira. After clutching the phone, Dark left without looking back while Haley watched on the side. Bakas pa rin ang takot sa mukha ng babae ngunit bukod doon, may munting ngisi na naglalaro. Nararamdaman niyang kaba dahil sa mga naunang pagwawala ni Wayne pero labis ang tuwa niya sa kalamang natanggal na niya ang babaeng nakakuha ng atensyon nito. Ngayong wala na yon, naniniwala siyang makukuha niya na si Wayne ng buo para sa sarili niya lamang. Isang mapanuksong ngiti ang kumawala sa kanyang mga labi habang iniisip niya magiging kinabukasan nila ni Wayne. Dumating si Dark at binigay na address ng tumawag sa kanya. Nung nasa labas siya ng pinto ng morgue, natatakot si Dark na ihakbang ang paa at malaman na mali ang paniniwala niya na hindi si Ira ang naroon. But the person beside him thinks otherwise. He led Dark inside and he pointed on the tray that was placed on the side. Yan ang gamit na nakuha namin sa pinangyarihan ng krimen, habang may silver bracelet naman na nakuha sa suot mismo ng biktima. Hindi halos maihakbang ni Dark ang mga paa, ngunit para matapos na ang lahat. Lumapit siya at nung makita ang bracelet na nasa tray, halos manghina si Dark. It's Ira's bracelet. No, that's not her. The one with the burned body is not her. Dark refused to believe that. Hindi siya naniniwala. Panay ang iling ni Dark na napahakbang pa siya patalikod. Dahil doon nabunggo niya ang taon na nakabantay sa kanya. "Sir, alam kong mahirap tanggapin, pero base sa reaksyon niyo, kilalanganin niyong nakita naming sunog na bangkay. Kailangan niyo pong i-identify ang gamit na nakuha namin para mabigyan ng identity ang cadaver." Dahil sa sobrang disoriented ni Dark, tinawagan mismo ni Dark si Noel. Nagulat ang pinsan nung pinapunta niya ito doon at nung dumating si Noel, nagulat din to sa nalaman. "You are telling me that she's Ira?" "No, I just visited Ira yesterday. She's not dead." Kahit si Noel hindi makapaniwala. "Sir, mahirap man tanggapin pero siya talaga yan. Aksidente ang nangyari kaya alam kong nabigla rin kayo." Iniwan si Dark at Noel ng lalaki doon at hindi na makakibo si Dark. Tulala siya sa bangkay na nakabalot ng puting tela at walang lakas ng loob si Dark na iangat iyon. Noel, enraged, marched towards Dark and grabbed his collar. "Shit, you Wayne. Look at what you did to Ira. Kung di mo siya iniwan, hindi sana mangyayari sa kanya yan. If you only had taken care of her as you promised, she would still be alive." Hindi nagsasalita si Dark at tulala lang siya. Binitiwan din siya ni Noel pagkatapos at napahilamos to ng mukha. "Don't you know? Ira was pregnant. You were going to be a father but now that she's gone, you've only lost not only her but also your unborn child?" Napaangat ng tingin si Dark. Nakaawang ang bibig at nakailang bukas sara ang bibig niya, ngunit walang salitang lumabas doon. "Say something, Wayne. You are acting differently now but when you left her and chose Alexia, you were so cold." Dark blinked back tears that felt like rain. "She's pregnant?" Di na nakayanan, napaluhod si Dark at napatingin sa kawalan habang walang ampat ang pagtulo ng mga luha mula sa mga mata. He is wrong. Mali ang naging desisyon niya at ngayon wala na si Ira. Napasabunot sa buhok si Dark at hindi napigil. Napahagulgol siya.
After confirming that the cadaver was Ira, Noel handled everything since Wayne was out of himself. Madalas tulala si Wayne at ayaw rin itong tanggapin ng totoo na wala na si Ira. Walang magawa si Noel kundi hayaan to dahil nagluluksa pang pinsan. Siya muna sumalo ng lahat ng dapat gawin nito, maging ang investigasyon kung bakit nangyari ang aksidente kay Ira. Doon nila napag-alaman ng pamilya ni Ira ang may pakana ng lahat. Dahil sa kagustuhan na irigalo si Ira kay Jim, sinubukan nilang kidnapin si Ira at nakuha nila ito. Habang nasa daan na aksidente ang sasakyang gamit sa pagkuha kay Ira, kaya nasunog ang mga tao sa loob noon. Because of that, Noel took matters into his own hands. Siya na ang sumigurado na mananagot ang buong pamilya ni Ira dahil sa ginawa nila dito. Pinabagsak din nila ang kumpanya ng gym na iyon at ngayon, halos namamalimos na sa lansangan ang buong pamilya ng lalaking yon. He is still grieving over Ira's death, but if he is in pain, how much more is Wayne hurting? He just hopes that he could move forward after this. Noel walked over to Wayne and gently tapped his shoulder. It's tough, but everything will be alright, Wayne. Wayne turned to Noel. Noel, I believe Ira is still alive. The person who was buried is not her. Hindi nakapagsalita si Noel sa gulat sa sinabi ng pinsan. He suspects that there's something amiss with Wayne. Zoran, with a grim face, stopped in front of Haley. When she looked up, Zoran raised his hand and slapped Haley hard. Napahawak to sa pising nasaktan. Why did you slap me? You took Ira's life? Who authorized you to harm her? Who granted you the authority to command our family's private man? Who? Shit! Takot ang nababanaag sa mukha ni Haley ngayong kaharap si Zoran. Ano ang koneksyon ng babaeng nun kay Zoran? Nababagabag na bulong ni Haley sa sarili. Sa galit sa babae, nilabas ni Zoran ng baril na dala at tinapat mismo sa gitna ng noo ni Haley. Nahigit ni Haley ang hininga. Nagtayuan ng mga tauhan na naroon, ngunit hindi nila maaaring galawin si Zoran dahil ito ang sunod na tagapagmana. Sino mang gumalaw, kakain ng bala ngayon. Binalik ni Zoran ang tingin kay Haley at matiim ang titig nito sa babae. You will pay for what you did to Ira. I won't marry you. I'm sorry. I will be marrying someone else. Please forget about me. It's been 3 years since Ira was declared dead, but Dark Wayne won't have it. Despite the evidence indicating her passing, he brushed it off. Ayaw niyang maniwala na sa isang iglap, wala nang babaeng mahal niya. Dark still looks for Ira and makes his family think he's going crazy. During a business trip, he encounters a girl who bears a striking resemblance to Ira, albeit with blue eyes instead of Ira's hazelnut eyes. Despite this difference, Dark is convinced that she is his wife. But how can Dark prove to her that she is Ira and make her remember him when Christelle, as the girl introduced herself, pushes him away in every chance he gets close to her? Wayne, I told you. Move on na. It's been what? 3 years since your wife died? I know it's easier said than done, but you need to move forward. Hindi yung stuck ka sa past. Dark downed another shot of liquor. He didn't bother to listen to his friend's blabber. Ano ba ang alam nito sa buhay niya? He lost his treasure and so, he also lost his motivation to live. Dahil sa maling desisyon, naglaho lahat ng pangarap niya para sa kanila ni Ira. Because he tried to protect her by inflicting pain to make her stay away from him, he lost her, and he regretted that. Kung maibabalik niya lang ang oras, ibang hakbang ang gagawin niya. Ngunit sa inaakala niyang pagliligtas kay Ira, mas lalo niya pang nalagay ito sa kapahamakan. Why don't I introduce you to some girls, Wayne? Yung mga tipo mo, yung kamukha ni Alexia, diba? I have... Mabilis niyang kinawelyohan ng kaharap na kaibigan at nanlilisik ang mga matang tinitigan to. Don't you fucking say that filthy name. I don't want to hear you say that damn woman's name. And I have a wife. She's not dead. Wayne, hey, tama na. Robin is just kidding. Chill, man. Pabalibag na binitawan naman ni Dark ang lalaki at walang salita siyang umalis ng private room ng club. Lumabas siya para magpahangin at dinala siya sa likod ng club kung saan doon nakatambak ang basura. Nagsindi si Dark ng sigarilyo at humithit doon. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. 3 years. It's been 3 years since Ira left him. They told him that she's dead but he believes otherwise. Hindi dahil nakokonsensya lang kaya yun ang pinaniniwalaan niya. Bulong ng puso niya, buhay pa ang asawa.
Pero kung bakit hindi ito bumalik sa kanya, of course, because he hurt her. Sino bang taong babalik sa taong nanakit sa kanila? And he understands it. He just wished that whatever Ira is, wherever she was, he hopes that she's living well. And he won't stop looking for her even though they told him not to. And maybe the God above heard his plea that he granted his wish at that moment. Nakarinig si Dark ng kaluskos at nakita niya ang tatlong tao na may pinalilibutang isa pang tao. Dahil sa kakulangan ng ilaw, hindi niya maaninaw ang mukha nila. Ngunit sigurado siyang babae ang napapalibutan ng tatlong lalaki. Nihahanda ni Dark ang pagtulong sa babae, ngunit di na pala yun kailangan dahil nung susubok ang isa sa lalaki na hawakan ng babae, nag-flying kick ang babae sa lalaki, sabay sapak sa dalawang lalaki pang nasa gilid nito. Since the woman was wearing pants, it made her move with ease. Dark's lips curled apart in the interest. It's good for girls to know how to protect themselves. Mabilis na napatumba ng babae ang tatlong lalaki na wala nang malay ngayon bago ito nagpagbag ng kamay. Naglakad na ito nang masinaga ng mukha nito ng liwanag na nanggagaling sa club. Pakiramdam ni Dark, huminto ang mundo. The girl in front of him, she is Ira. She is his Ira. Hinding-hindi niya malilimot ang mukha nito dahil kilala siya sa harap ng babae at walang salita ang higit niya dito para yakapin ng mahigpit. Ira, I miss... Naibalibag kaagad ng babae si Dark na nagbabagsak sa kanya. Naramdaman niya kaagad ang paghampas ng likod niya sa semento na ikinaigik ni Dark. Tain na ka? Sino ka at nangayakap ka? Manya ka rin ano? Mabilis namang tumayo si Dark dahil nananakit ang katawan. Hindi niya yon alintana dahil si Ira na tong nasa harap niya. Ira, hey, wife! Namilog ang bughaw ng mata ng babae at mariin siyang tinitigan. Saka lang din tumitig sa babae si Dark. Bukod sa blonde ang buhok ng babaeng kaharap, blue din ang mga mata nito. Samantalang si Ira brownish ang kulay ng buhok at hazelnut naman ang mga mata. But Dark's intuition tells him that the person in front of her is Ira and he will listen to his gut feeling. No, you are Ira. I know it. Where have you been? I've been looking for you, wife. Nangilid ang luha ni Dark, ngunit nanatiling walang reaksyon ng babae. Bumuntong hininga to at umuwi bago siya tapikin sa balikan. Pre, mukhang sabog ka eh. Hindi yung ako yung Ira na sinasabi mo. Crystal ang pangalan ko. Una na ako ha. Sinubukan muli ni Dark hawakan si Ira, ngunit umiwas ito. Nagbagong ekspresyon ng mukha nito, lumamig ang tingin sa kanya na nakapagpatigil kay Dark. Pinagbigyan na kitang hawakan ako kanina, pero kung uulit ka pa, matutulad ka sa mga lalaking nasa gilid mo. Uulitin ko. Hindi ako yung taong hinahanap mo, kaya tigilan mo na ako. After saying that, she left and Dark could only stare at her, retreating back. But soon, a ghost of a smile escaped his lips. Now that he found his treasure, he won't let her get away. He will not repeat the same mistake he made from the past. The entire place was dark as it was midnight. The occupants of the house were fast asleep. Crystal moved quietly as she surveyed the corridor. Maingat na maingat siyang wag gumawa ng ingay dahil sa isang maling gawa niya, alam niya, kapapahamak niya. Kokolektahin niya na ngayon ang miniature camera sa nalagay niya sa buong kabahayan. Naran kasi mga ebidensyang nakuhanan sa taong iniimbestigahan niya ngayon. In order to complete this mission, she needs to collect the strong evidence against that person in a quiet way. Fortunately, the man she was investigating felt comfortable carrying out activities within his house, assuming it was his private property. This made it simple for her to gather evidence. Chris, don't overestimate yourself and underestimate your enemies. Always make sure you're safe. Ani Viper sa earpiece na nakalagay sa tenga ni Cristel. I know, Viper. I won't mess up, Halos bulong na aniya. Alam ni Cristel na nakamasid to sa kanyang ginagawa gamit ang tracker na nakakabit sa katawan at kahit nasa headquarters si Viper, mabilis tong magtatawag ng tulong kapag napahamak siya. However, she had been performing this task for nearly 3 years. After enduring rigorous training, this assignment was a piece of cake for her. Or though she thought, because after heading to the study room, where the safe vault was kept and she unlocked it.
Cristel gathered documents detailing the man's illegal activities. All the hidden cameras were also collected by her. Cristel was taken aback when the light suddenly came on. Halos mapamura si Cristel sa bigla, kaya napalibot siya ng tingin. Nabigla si Cristel na makita ang isang lalaki na nakaupo sa swivel chair na nasa gilid at diretsong nakatingin sa kanya. Sinasabi ko na nga bang espiya ka at hindi ako nagkakamali ng hinala. Sa lahat ng katulong dito, ikaw ang kakaibang kilos. Humanda ka at di ka na makakalabas. Almost got caught, tumayo ang lalaki mula sa pagkakaupo. Humakbang patungo sa direksyon niya. Napakunot ang noo ni Cristel. Chikazo! Translation, damn it! Shit! Chris, about the mission. Make yourself safe. I will bring you a reinforcement in a second. Halos isigaw ni Viper iyon, ngunit di na nakasagot si Cristel dahil sinugod na siya ng lalaki na nakipagpalitan na siya ng suntok at sipa dito. Delikado ang bawat suntok na binibitawan ng lalaki sa direksyon ni Cristel dahil puntirya noon ang vital parts ng katawan, kaya maingat na umiiyak si Cristel habang siya rin pinupuntirya din ng sentido, dibdib at kalamnan ng taong nakapalitan ng suntok. Cristel executed a stretching kick followed by a spinning kick, causing the man to lose his balance. Dahil sandaling di makagalaw ang lalaki, mabilis sinipa ni Cristel ang gitna nito na ikinapilipit nito ng lalaki. Nagtangkatong tumayo, ngunit mas mabilis si Cristel. Sinipa niya ang mukha ng lalaki na nagpabuwal na naman dito. Do you need help? Agad napalingon si Cristel at napangisi siya na naiiling nang bumungad sa kanya si Lilibet. Nakahalukip-kip ito habang nakamasid sa kilos niya. Help me restrain his accomplice, Siren. We must wrap this up quickly, or his men might arrive. Lilibet smirked and lightly bowed her head. As you wish, princess. Mabilis na nawala si Siren at si Cristel naman mabilis na humugot ng sleeping powder sa bulsa at isinaboy sa lalaki. Ilang segundo lamang ay nawalan na ng malay ang lalaki kaya agad niya itong tinali. Now that they have evidence, they could put this man behind bars. Dahil makapangyarihan ng lalaki, hindi ito takot gumawa ng masama dahil may kapit sa ilang bigating tao ng bansa. Ngayon, pasimpleng nilapitan ng HQ nila ng gobyerno para imbestigahan ang lalaki at mailabas ang mga illegal nitong gawain para masampahan ng kaso. Cristel was thrilled that she had accomplished her mission successfully, despite making mistakes along the way. Dahil sa sandaling pag-iisip, nawala ang pagiging guarda ni Cristel. Napaiwas siya nang may maramdaman na papalapit sa kanya, ngunit huli na. Tumarak ang Swiss knife sa balikat ni Cristel na ikinaigik niya. Kahit may tama sa balikat, hindi yun ininda ni Cristel, imbes umalis siyang walang lingon. Hinugot ang Swiss knife na nakabaon sa balikat at yun din ang inamba sa lalaking sumaksak sa kanya. Umiwas to pero mabilis ang paa ni Cristel at pinatid ito. So here is the fish that slipped through the net, ani Siren nang dumating at makita ang lalaking kalaban ni Cristel. Tumulong to sa kanya para matapos ng lahat. When they wrapped everything up, Siren noticed Cristel's wound that made her face went pale. Shit! Patay ako kay Viper kapag nakita niyang may tama ka, ani Siren. Don't worry about this. Malayo sa bituka. Tara't baka may dumating pang ibang tao dito. Kailangan na nilang madala sa kulungang naghihintay sa kanila. Walang nagawa si Lilibet kung hindi unahin ang dapat nilang gawin kahit maya ang tingin nito sa balikat ni Cristel. Palakad-lakad si Caleb sa harapan ni Cristel at kapag tinatapunan nito na masamang tingin si Cristel, napapayoko na lamang siya. Viper, we're not on a mission. Call me by my name, Cristel. Matigas ang tono na anito, masungit ang ekspresyon. Viper ang codename ng lalaking kaharap niya, habang siya naman Chris ang codename, na Snow ang meaning. Pero ang pangalan niya talaga Cristel. Si Lilibet naman, Siren ang codename nito. Caleb, safe ako. Ang overthinker mo naman. This is just a scratch, okay? Sabihin mo yon kay Daddy. You know how much he protects you, Cristel? Cristel pouted her lips. Alam niyang makakarinig na naman siya ng sermon oras dumating ang pamilya ni Caleb. His family is too protective of her that kinda made her suffocated. Pero anong magagawa niya kundi sundin sila? Bumukas ang pinto, pareho silang napalingon ni Caleb.
Clover went inside and marched towards her direction. Crystal, what did you do to yourself? Sinabi na kasing ako ng bahala o kaya naman si Purple ang sasunod sa misyon pero ayaw mong magpaawat. Napakamot na lang ng ulo si Crystal. I am safe, Clover. Bakit ba masyado kayong takot? I can take care of myself. Caleb snorted on the side. If you really know how to do it, you're not here in the clinic, wounded, Crystal. Natahimik na naman si Crystal. I won't be careless in the future. I promise. Quit nagging me, alright? Dahil hindi naman gaanong malalim ang sugat sa balikat, umalis din si Crystal sa klinik ng HQ at sumunod kay Caleb. Ayaw nga siya nitong payagan, ngunit makulit siya. Napahinga na lang ng malalim si Caleb. Sa office nito, nakita ni Crystal ang patong-patong na files na nasa lamesa ni Caleb. Dahil curious, lumapit siya doon at nagbukas na isang folder. Dark Wayne Oxford. Basa niya sa pangalan ng lalaking nasa file. Is he the new assignment? Chris, si Caleb sa kanya. Yes, dahil hindi sigurado kung kasabot ba ang lalaking yan sa mga transaksyon ng kaibigan. Under investigation pa rin siya. Binalik ni Crystal ang tingin sa retrato ng lalaki. Unti-unti na tumataas ang sulok ng mga labi niya dahil ito ang lalaki na matagal na niyang crush. Should she accept the mission to investigate this man?